May 2013, bigla na lamang inatake ang PNP Special Action Force sa Alyakapan, Cagayan ng mga armadong kalalakihan. Sa kasamang palad, 8 mga pulis ang napatay sa ambush. Kasama sa mga inambush na SAF si P1 Ryan Asunyo. Sinuwerte siyang makaligtas, pero napuruhan ang kanyang mga mata. Yung aking mata nga po na right eye is may na medyo lumuwas siya. Tapos yung upper eyelid niya is nawala. Ang aming sinusurvive lang is itong left. Pero sabi nung doktor ko is medyo mababa po yung percentage na makasurvive. Kapansin-pansin ang mga peklat sa kanyang muka. Lahat ng ito, nagmula sa nasabing engkwentro. Mula pagkabata, pangarap na talaga ni P1 Ryan na maging isang pulis. Nakaka-proud din na madistino siya sa Special Action Force, ang elite at highly specialized na tactical unit ng PNP. Sa madaling salita, itunuturing siyang isa sa pinakamatitikas na pulis ng PNP. Ako po ay nag-entered ng Philippine National Police Special Action Force taong 2008. Kami po yung unang batch ng taon na iyon, ma'am. Subalit, 5 taon pa lamang siyang pulis nang maganap ang ambush na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Ngayon, maglalabing 3 taon na mula na mangyaring pag-atake. Pero, sariwa pang lahat sa alaala ni P1 Ryan. May 27, alas 8 ng umaga, kami po ay magta-travel papuntang bayan. Then bigla na lang pong may sumabog na improvised explosive device doon po sa daan at nahit po yung aming sasakyan. Nung sumabog po yung IED, may bigla pong malakas na hangin na humampas sa mukha ko and then na-blackout na po ako on that time, ma'am. Nung wala na po kong paningin, nag-sink in agad dito sa isip ko na ambush na ito. Pagka talon ko dun sa sakyan, tumatakbo po ako payuko kasi nagbabarilan na. Aminado si P1 Ryan na noong mga oras na yun, inakala niyang hindi na muling makakapiling ang kanyang pamilya. Kakagapang ko, ma'am, hindi ko na mamalaya na paakyat na pala yung ginagapangan ko. Hanggang sa nakarating po ako dun sa pwesto po ng kabilang. Pagkadating ko po dun, ma'am, may sumalubong po sa akin, isang lalaki, Ilocano po siya. Sabi niya sa akin, huwag daw po ako mag-alala at hindi naman daw nila ako anuhin. Inano po nila yung aking mata, piniringan, tinalian po nila yung aking mata. Duguan at namimilipit na sa sakit si P1 Ryan dahil sa tinamong mga sugat bago pa dumating ang tulong. Kaya ako po gumapang po ulit, naghanap po ulit ako ng pwede kong napapunta po ako sa medyo tipas po na part ng lupa, yung medyo pababa. Doon na lang po ako humiga. And then nung nakahiga na po ako doon na po ako, nagdadasal na ako sa Panginoon. Tapos naisip ko na yung aking family, kung paano sila, kung ano na mangyayari sa kanila kapag wala na ako. Siguro, ma'am, after mga 30 to 1 hour siguro, ma'am, meron po akong narinig na ingay po ng motor doon sa kalye. Doon po ko naisip na siguro ay meron nang nadaang mga tao doon. Kaya ako yung sigaw na sigaw, humihingi ako ng tulong sa klolo doon. Agad nakarating sa misis ni P1 Ryan na si Desiree ang nangyaring pag-aambush. Noong una, sabi, missing nga daw po yung asawa ko. Tapos, biglang sinabi na po nila na mag-ready na daw po dahil babiyahe. Natakot na po ako. Siyempre po dahil para po sa kanyang nasa isip ko baka akong napaano na. Sa mga oras na yon, nagpalipat-lipat pa ng ospital si P1 Ryan. Buti na lang, tuluyan pa rin siyang nagamot. Subalit, dito na rin niyang nalaman ang masaklap na sinapit ng kanilang kampo. Mayroon dalawang nag-akay po sa akin kasi yung aking dito po sa aking right na eye left na paa is hindi ko maiapak, ma'am, on that time kasi may mga pumasok po mga bato na nasugat. And then itrinabel na kami papuntang Tuguegarao City, ma'am. Siguro mga 2 to 3 hours ang biyahe nun.
bago kami nakarating doon. Para namang nabunutan ng tinik ang pamilya ni Pio and Ryan nang muli siyang makita. Nagamot ang kanyang mga sugat at nakalusot na sa peligro ang kanyang buhay. Ang una ko pong nakita yung kalalabas na siya ng operating room. Pero pinakita naman po sa akin ng doktor bago nung habang nasa operating room siya, pinakita po sa akin yung itsura niya nung dalahin siya dun. Sunog na sunog nga po, nakaluwa na yung mata. Nung pagkakita ko pa lang po, nag-iiyak na po ako doon eh. Yun nga lang, isang bahagi ng katawan ni Pio and Ryan ang hindi nasagip, ang kanyang paningin. Gumuho ang kanyang mundo nang malaman sa mga doktor ang masaklap na balita na hindi na siya makakita pang muli.